Huwag mong pabayaang umabot sa sitwasyong ganito. Ayan oh, bulwang na mga idol. Sakit sa ulo na yan. Kaya bago pa mangyari yan, agapan natin. Para hindi sumakit yung ulo, pati ang bulsa mo. Yon, good morning mga idol. For today's video ay meron po tayong nalilinis ditong head kasi ito ay ipapalit natin doon po sa isang head na pinakita ko kanina. No, kasi yung kanyang head ay nagkaroon po ng problema mga idol. Ayan no, so nililinis natin dito na maayos kasi ito yung ikakabit natin. Okay, so ano nga ba yung problema na sinasabi ko? No, yung problema na ito ay napakasimple lang at dito natin yan ikakabit dito. Nalinis ko na rin at nalinis na rin natin yung kanyang head. Okay, so pagsalpak na lang yan. So ito nga yung sinasabi kong problema mga idol na dapat nating agapan at huwag natin pabayaan dahil naputol po yung dalawang tornilyuan dyan, no, yung dalawang bolt dyan naputol. Ang ginawa nila ay tinali lang nila yung tambucho rito sa part na ito, no, napabayaang gumagalaw-galaw po yung tambucho. Ayan yung bunga ng tambucho, gumagalaw-galaw dyan, singaw at na-damage po yung inner part na yan, no. Lumaki yung butas. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, at kung napapansin nyo, mayroon pong nagmo-moist sa taas. So, ano nga ba yung magiging epekto nito sa motor mo? Ano nga yung magiging epekto sa under nito? Mapapansin nyo yun sa part na yan, ay nagmo-moist yan mga idol, naglalabas ng langis. No? Yung magiging epekto nito sa motor mo mga idol, ay naglalabas yan ng langis, ay magiging mausok po, no? Kasi may oil na pumupunta po sa bunganga ng tambucho at matik yan ilalabas ng tambucho yung oil, no? Yung usok. Yan. So mapapansin nyo dito sa dalawa, ito yung original na butas at ito naman ay grabe na talaga eh, no? Itong isa virgin pa, itong isa ewan ko na lang. Yun, no? Grabe, di ba? So mga idol, bago natin maranasan yung ganitong klaseng sitwasyon, bago sumakit yung ating ulo sa mga user po na ganitong klaseng unit, no? Alagaan natin yung part ng tambucho. Pag may marinig na tayong kakaibang tunog ay higpitan na natin to, no? Para hindi tayo mapagastos. Buti na lang si Tropa ay may-ari po ng isang junk shop. At marami siyang na-chop-chop na ganito na head. Kasi sinabi ko rin sa kanila na huwag nila itapon yung mga head na chop-chop nila kasi magagamit natin yan para pang maintenance sa mga unit nila, no. So inuulit ko, ito yung mga unit na siniservice natin mga idol, no. Mga pang scrap na sidecar, no. Dahil nga po hindi yung may-ari yung gumagamit nito, yung mga biyahedor lang mga idol, eh ganito yung nangyayari, napapabayaan. Okay, basta umaandar yung motor ay walang pakialam yung ibang driver, no, yung mga biyahedor. Kaya ganito yung nangyari. So bago tayo mauwi sa ganyan, eh higpitan natin pag may kakaibang tunog na yung tambucho. Pwede naman mo pa-repair yan mga idol dun sa part sa loob. Pwede matangkop yung butas, pero yung problema nito dito sa part na ito ay malaki na talaga yung butas, no? Or pwede rin na natin yan pa machine shop, mapabalik sa dati, pero mas mapapalaking gastos na po tayo, no? Magastos pa rin, kaya nasuggest ko dito na gumamit na lang tayo ng ibang head. Okay? So, sinare ko lang po sa inyo yung video na ito. Awareness lang po mga idol na pag may narinig kayong kakaibang tunog or may mga lost thread dyan sa part na yan o putol, eh, gawa natin ng paraan bago mauwi sa ganitong sitwasyon. Okay? So, dito lang muna tayo. Peace out na mga tropa. Bye-bye. Salamat po. Ikakawid ko pa dyan eh.